Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Sa araw na ito, ang babasahing mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ng unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika, 2 kabanata. Mga kapatid namin, alam ninyo sa inyong mga sarili na hindi nabigo ang aming pagdalaw sa inyo. Alam nyo kung paano kami minaltrato at ininsulto sa Filipos bago kami pumunta sa inyo sa Tesalonika. At kahit na marami ang sumasalungat, binigyan tayo ng ating Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo ang mabuting balita na mula sa Kanya. Ang aming apela sa inyo ay hindi batay sa pagkakamali o hindi malinis na motibo at hindi rin namin sinusubukan ninlangin ang sinuman. Sa halip, lagi kaming nagsasalita ayon sa nais ng Diyos dahil hinatulan niya kaming karapat-dapat na pagkatiwalaan ng mabuting balita. Hindi namin sinisikap na pasayahin ng mga tao, ngunit bigyang kasiyahan ng Diyos na sumusubok sa ating mga motibo. Alam ninyo na hindi kami pumunta sa inyo na may pambobola ni gumamit ng mga salita para pagtakpan ang kasakiman. Saksi namin ang Diyos. Hindi namin sinubukan na makakuha ng papuri mula sa sinuman, mula sa inyo o mula sa iba, kahit bilang mga apostol ni Kristo ay maaari sana kaming humingi sa inyo. Ngunit kami ay malumanay noong kasama ninyo kami, tulad ng isang ina na nag-aalaga ng kanyang mga anak. Dahil sa aming pagmamahal sa inyo, handa kaming ibahagi sa inyo hindi lamang ang mabuting balita mula sa Diyos, kundi maging ang aming sariling buhay. Mahal na mahal namin kayo. Tiyak na naaalala ninyo, aming mga kapatid, kung paano kami nagtrabaho at nagpagal. Nagtrabaho kami araw at gabi upang hindi kami maging pahirap sa inyo, habang ipinangangaral namin sa inyo ang mabuting balita mula sa Diyos. Kayo ang aming mga saksi at gayon din ang Diyos, na ang aming pag-uugali sa inyo na naniniwala ay dalisay, matuwid at walang kapintasan. Alam ninyo na tinatrato namin ang bawat isa sa inyo tulad ng pagtrato ng isang ama sa kanyang sariling mga anak. Hinimok namin kayo, inaliw namin kayo, at patuloy namin kayong kinukumbinsi na mamuhay sa uri ng pamumuhay na nakalulugod sa Diyos, na tumatawag sa inyo upang makibahagi sa sarili niyang kaharian at kaluwalhatian. At may isa pang dahilan kung bakit lagi tayong nagpapasalamat sa Diyos. Noong dinala namin sa inyo ang mensahe ng Diyos, narinig ninyo ito at tinanggap ninyo ito, hindi bilang mensahe ng tao, kundi bilang mensahe ng Diyos, na totoo nga. Sapagkat ang Diyos ay kumikilos sa inyong mga naniniwala. Aming mga kapatid, gayon din na nangyari sa inyo, na nangyari sa mga simbahan ng Diyos sa Judea, sa mga tao doon na kay Kristo Jesus. Naranasan ninyo ang parehong mga pag-uusig mula sa inyong sariling mga kababayan na dinanas nila mula sa mga Hudyo na siyang pumatay sa Panginoong Hesus
at sa mga propeta at umusig sa atin. Kung gaano sila hindi nakalulugod sa Diyos, gaano sila nagagalit sa lahat. Sinubukan pa nilang pigilan kami sa pangangaral sa mga hintil ng mensahe na maghahatid sa kanila ng kaligtasan. Sa ganitong paraan, nakumpleto nila ang lahat ng kasalanang palagi nilang ginagawa. At ngayon, ang galit ng Diyos sa wakas ay bumaba sa kanila. Para naman sa amin mga kapatid, nang kami ay mawalay sa inyo sa loob ng ilang sandali, hindi sa aming pag-iisip, siyempre, kundi sa katawan lamang. Kung gaano namin kayo na-miss at kung gaano kahirap na sinubukan naming makita kayong muli. Gusto naming bumalik sa inyo. Ako mismo ay sinubukang bumalik ng higit sa 1 beses, ngunit hindi kami pinayagan ni Satanas. Kung tutusin kayo wala ng iba. Ang aming pag-asa, ang aming kagalakan, at ang aming dahilan para ipagmalaki ang aming tagumpay sa harapan ng ating Panginoong Hesus pagdating niya. Tunay, kayo ang aming ipinagmamalaki at aming kagalakan. Muli akong bumabati sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ganon din, magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito mga kabayan, ang aking maikling pagninilay na pinamagatan kong ginagawang mabuti ang kasamaan. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Tesalonica na gusto niya at ng kanyang mga katrabaho na bisitahin sila, ngunit hinadlangan sila ni Satanas. Basahin natin ang 18 talata ng 2 kabanata ng unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. Nasusulat dito, gusto naming bumalik sa inyo. Ako mismo ay sinubukang bumalik ng higit sa 1 beses, ngunit hindi kami pinayagan ni Satanas. Nabagabag ka ba na mabasa na ang isang anak ng Diyos ay maaaring hadlangan ng dyablo na gawin ang pinaniniwalaan niyang kalooban ng Diyos? Kung sakaling mangyari man ito, pakatandaan na walang mangyayari nang walang kaalaman ng Diyos o hiwalay na kanyang direkta o mapagpahintulot na kalooban. Maaaring kunin ng Panginoon ang anumang gawa, maging kay Satanas man o sa tao, at paikutin ito para sa kanyang sariling mga layunin at kaluwalhatian. Ang paghadlang ng dyablo kay Pablo, halimbawa, ay nagresulta ng malaking kapakinabangan para sa mga Kristiyano. At dahil hindi makaharap at makapangusap si Pablo sa mga taga-Tesalonica ng personal, kaya sumulat na lang siya sa kanila. Ang resulta, ang liham na ito ay naging bahagi ng banal na aklat na pinagmumulan ng saganang pagpapala at kaaliwan para sa mga mananampalataya sa paglipas ng mga siglo. Naalala ko rin ang tugon ni Joseph sa kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya sa pagkaalipin.
Nangangamba sila na maghiganti siya, ngunit sinabi niya, "Nagplano kayo ng masama laban sa akin. Ngunit sinadya ito ng Diyos para sa kabutihan." Basahin natin ang 20 talata ng 50 kabanata sa aklat ng Genesis. Nasusulat dito, "Nagplano kayo ng masama laban sa akin. Ngunit ginawa itong mabuti ng Diyos upang mapangalagaan ang buhay ng maraming tao na nabubuhay ngayon dahil sa nangyari." Anong laking katiwasayan ng loob na malaman na walang mangyayari maliban sa kalooban ng ating Ama sa langit. Siya ay matalino sa lahat, nakakaalam sa lahat, makapangyarihan sa lahat. Sa ilalim ng soberanong kontrol ng Diyos, ang kasamaan ay maaaring mapaikot upang maisakatuparan ang kanyang mabubuting layunin. May katiyakan ng pag-ibig na nagpapahinga sa aking puso. Isang kalmadong katiyakan para sa araw na ito na kung ano ang ginagawa ng Diyos ay pinakamahusay. Mga kabayan, ang papapala ng presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mas malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pakikipag-isa natin kay Kristo. At tayo ay walang hanggan na kaisa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang yan, kabayan. Balang araw, magkakaroon tayo ng higit pa. Tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. May kagalakan tayong naghihintay sa pagdating ng araw na iyon dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na. Ikaw, kabayan, bukod sa mga mensaheng ito mula sa mabuting balita ng Panginoon, may iba pa bang mensahe sa mabuting balita ang nagpapayag na may iba pa? Kung meron man, malugod kong pakikinggan kung meron pang iba. Bago ako tuluyang magpaalam, kabayan, iiwan ko sa iyo ang talatang ito mula sa Ebanghelyo ng unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika, 2 kabanata, 18 talata. Gusto naming bumalik sa inyo. Ako mismo ay sinubukang bumalik ng higit sa 1 beses. Ngunit hindi kami pinayagan ni Satanas. Ganon din, kabayan, iiwan ko sa iyo ang makabuluhang siping ito. Ang Diyos ay maaring magdala ng mga pagbuhos ng pagpapala mula sa mga unos ng kahirapan. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.